Pag-usapan natin yung question ng isang subscriber natin na nag-maternity leave tapos na-exceed niya yung number of days allowed, no? Then na-issuean siya ng notice of AWOL, yung absence without official leave. Ayon ba sa rules yung mga ganun? Well, di-discuss natin, pero shout out muna natin yung mga usual na sumusuporta sa ating channel. Yung mga subscribers and followers natin na masugid na andyan. Okay. There's no doubt about it na ang isang babaeng empleyado ay entitled yan sa maternity leave. Okay, ang batas natin dyan ay RA 11-210. No? Yan ang nagbibigay ng 105 days na maternity leave benefits sa ating mga female employees subject to satisfaction of the requirements of that law. So ito ang subscriber natin, it's not an issue naman kung qualified siya dito kasi the fact nga na na-avail niya itong maternity leave benefit. The only question here is yung pag-exceed niya sa number of days na ni-leave niya under the maternity leave provisions. No? Doon siya na-issue ng absence without official leave. So, the question now is, may karapatan ba ang employer na mag-issue ng AWOL kung na-exceed yung maternity leave number of days, out of that probably sa maternity situation niya, no? Ganito, ang maternity leave period, may sariling rules yan. But after that, no, ma-exhaust mo yung maternity leave period na yan, ibang rules na ang mag-a-apply. Yung rules na ng kumpanya pagdating sa service incentive leave. Article 95 of the Labor Code yan. O kaya naman, kung ang kumpanya nagbigay ng mas higit pang benepisyo than Article 95 na SIL or Service Incentive Leave na 5 days, ini-exceed nila minsan yan, meron silang vacation leave at saka sick leave or emergency leave na dagdag yan. For example, mga companies na nagbibigay ng 15 days na VL at 15 days na SL. Ganong rules sa company. So, itong maternity leave period mo, na-exceed mo, yung exceed, ang excess period dito, hindi na ito covered ng maternity leave provision. Ang mag-apply na dito, yung role ng kumpanya pagdating sa leave. No? So yung kumpanya, pagdating sa mga leave benefits na yan, ang rule, before ka mag-absent, irrespective kung anong dahilan, no? Kailangan may paalam ka sa kumpanya. So paano ka nagpapaalam? Kung ikaw ay magbabakasyon, halimbawa, hindi naman emergency, hindi naman sickness, di ba mag-file ka ng leave form bago ka pa magbakasyon? Ipapa-approve mo yan. Kasi prerogative ng kumpanya na i-approve ang iyong leave application, leave benefit. Ngayon, kung yan naman ay emergency, gaya halimbawa in your case, naka-maternity leave ka, while you didn't say in your question kung ano ang rason bakit mo na-exceed ang maternity, I would presume na it is connected with your health condition, ano, out of maternity situation. So, kung ganun ang nangyayari, dapat nag-notify ka sa employer. Ang ibang kumpanya, meron sila tinatawag na call-in sickness policy or call-in sick policy. Ang ibig sabihin noon, kung ikaw ay may sakit, ikaw ay not in a position health-wise, no, to report for work, you have to call in. You have to notify the employer. Imposibleng hindi mo ma-notify kasi yan dahil sa panahon ngayon, meron ka ng social media, meron ka ng FB Messenger, meron kang Viber,
meron kang text, meron kang email. Ang daming mga chat platform na ngayon, no? So, imposible hindi mo sila ma-notify. Kung halimbawa, maternity leave naman yan, na sobrahan ng araw na yan, then just tell them, no? Ano mangyayari kung hindi mo sila maabisuhan? Pag hindi mo maabisuhan, siyempre, itatag nila yan as absence without official leave. Bakit walang official leave? Kasi walang paalam eh. Ang leave under our labor law, ang meaning yan permission. Kaya ang ibang kumpanya, ang AWOL nila, hindi AWOL, AWOP, no? Absence without official permission. Leave means permission. Okay? So, kaya ka na AWOL dahil wala kang paalam. Kahit nasabihin natin na ikaw ay absent in excess of your maternity leave period dahil sa maternity situation mo, you are now under obligation to inform your employer na hindi ka makapasok dahil masakit pa yung tahi mo, masakit, whatever reason na nagre-recover ka pa, sabihin mo lang sa kanila. And then, as a matter of policy, mga ganyan, pagbalik mo sa opisina, una, ang ginawa mo, nagpaalam ka, di ba, bago ka, or ng panahon hindi ka makapasok. Pangalawa, mag-submit ka ng leave form, sick leave form. Pangatlo, i-attach mo yung proof ng sickness mo. No? Kung hindi mo ma-comply yun, pwede kang makasuhan ng absence without official leave, plus magiging without pay ka doon sa panahon na yon na hindi mo napasukan dahil nga sa sinasabi mong nag-exceed ka sa maternity leave allocation na inavail mo. So, yun ang rule natin dito. No? So, guys, if there's any question about this topic, at yung ating subscriber nagpadala ng question, kung meron kang clarification, then let me know. Alright, mag-comment kayo sa comment box so we can address your question, we can discuss, no? And again, thank you very much for watching, and I hope to see you in my next videos. God bless.